Sa Baguio, ang bawat hinga ay may kasamang lamig at ang bawat lamig ay may kasamang alaala. At sa bawat tasa ng kape, may nakatagong damdamin na gustong kumawala. Ako si Anjo, 21 years old, nag-aaral dito sa Baguio. Isang probinsyano na nangangarap na balang araw makapagtapos at makapagtayo ng maliit na kape. Sabi ko nga, sa lungsod na to, hindi lang bulaklak ang mabango, pati ang mga alaala. Isang gabi ng Enero, habang naglalakad ako sa Session Road, giniginaw at nagtatago sa ilalim ng payong, napansin ko ang isang maliit na karinderya sa gilid. Doon, amoy na amoy ko ang kape na tila humahaplo sa kaluluwa ko. Pumasok ako at doon ko siya unang nakita. Si Kuya Billy. Maputi siya, medyo singkit ang mga mata. May suot na simpleng itim na jacket. Hawak niya ang isang lumang thermos na puno ng mainit na kape. Para bang siya ang mismong init sa malamig na gabing yun. Kuya, pabili nga po ng kape. Mahina kong sabi habang nanginginig pa yung mga kamay ko. Ngumiti siya, yung tipong ngiti na may dalang ginhawa. Ikaw, baguhan ka dito. Hindi kita nakikita madalas. Wika niya. Napangiti ako kahit kinakabahan. Opo. Estudyante lang po ako dito. Giniginaw kasi kaya naisipan kong magpainit. Wika ako naman. Sabay abot niya ng isang tasa ng kape. Mainit at mabango. Eto, libre na muna. Mukhang kailangan mo eh. Wika niya. Natulala ako. Hindi dahil sa kape, kundi dahil sa kanya. Sa paraan ng pagkakaabot niya. Parang may kasamang pangako na hindi ko maintindihan. Umupo ako sa gilid. Tahimik ang unang lagok. At doon nagsimulang mag-init. Hindi lang ang labi ko, kundi pati yung dibdib ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong ang simpleng tanong na, "Kuya, gusto mo ng kape?" ay maaaring maging simula ng isang kwentong hindi ko akalaing tatahiin ng tadhana. May mga taong dumarating na parang kape. Hindi mo lang sila hinahanap pero darating sila sa oras na kailangan mo ng init. At minsan sa unang lagok pa lang, alam mong sila na yung magpapatulog at magpapaalab ng mga gabi mo. May mga gabi sa Baguio na hindi lang lamig ang mahirap tiisin, kundi ang katahimikan na pilit mong pinupuno ng iniisip na pangalan. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na nawala sa isip ko si Kuya Billy. Laging bumabalik yung ngiti niya, yung init ng tasa ng kape, at yung simpleng tanong kung bago pa lang ba ako sa lungsod. Kinabukasan kahit may klase, naisipan kong dumaan ulit sa maliit na karinderya. 6:00 ng gabi, medyo maulan at halos walang tao. Doon nakita ko ulit si Kuya Billy. Nakaupo sa gilid ng mesa, nagtitimpla ng kape gamit ang lumang termos. "Uy, estudyante, ikaw ulit." Bati niya sabay ngiti. Ngumiti rin ako. Kuya,
Baka pwede naman ngayon ako magbabayad. Wika ko. Libre pa rin to, pero may kondisyon. Napakunot yung noo ko. Ano yun? Wika ko. Ngumisi siya ng konti, tapos sabi niya, kailangan mong samahan ako habang nagtitinda para hindi ako antukin. Wika niya. Nagkibit balikat ako at umupo sa harap niya. At doon nagsimula ang mahabang usapan namin. Nalaman kong si Billy ay 27 years old at tubong Baguio. Siya na yung nagpapatakbo ng karinderya matapos pumanaw yung mga magulang niya. Sabi niya, kape ang naging kasama niya sa lahat. Sa lungkot, sa lamig, at sa mga gabing wala siyang makausap. Ako naman nagkwento rin ng konti tungkol sa buhay estudyante. Kung paano ko nahirapan mag-adjust sa Baguio. Kung paano ko namimiss yung pamilya ko sa probinsya. At habang nagkukwento ako, ramdam kong nakikinig talaga si kuya. Hindi siya yung tipong pumapapel lang. Talagang iniintindi niya yung bawat salita. Alam mo, Anjo, biglang sabi ni kuya, ang kape ay parang tao yan. May mapait, may matamis. Minsan naman, halo ang dalawa. Pero kahit anong lasa, pinapainit ka pa rin. Natigilan ako. Kasi sa totoo lang, parang siya yung kape ko ngayon. Sa katahimikan ng ulan sa labas, habang kami nagkukwentuhan sa ilalim ng dilaw na bumbilya, doon ko naramdaman ang kakaibang koneksyon. Hindi ito simpleng pagkikita lang. Ito'y simula ng isang bagay na mas mahirap itago kaysa sa lamig ng Baguio. Minsan ang pinakamahalagang usapan hindi planado. Isang tasa ng kape, isang taong handang makinig, at isang pusong nagsisimulang hindi mapakali. Hindi lahat ng lamig ay kayang labanan ng jacket. Minsan may init na nagmumula sa taong hindi mo inaasahan. Lumipas ang ilang gabi. Naging routine ko na ang dumaan sa karinderya ni Kuya Billy. Hindi na lang kape yung habol ko, kundi siya. Isang gabi, sobrang lakas ng ambon. Halos walang tao sa paligid. Pumasok ako sa karinderya, basang-basa at giniginaw. Agad niya akong sinalubong. Anjo, basang sisiw ka na. Halika rito. Hinilan niya ako papasok sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya, kung saan may maliit na kalan at tuwalya. Inabot niya sa akin ng isang kumot. Magpalit ka muna ng t-shirt. Baka magkasakit ka. Wika niya. Kuya, okay lang. Wika ko naman. Hindi. Makinig ka na lang. Wika niya Kuya Billy. Napilitan akong sumunod. Hinabad ko yung basang t-shirt habang nakatalikod. Ramdam kong nakatingin siya. At sa loob ng ilang segundo ng katahimikan, parang ang ingay ng tibok ng puso ko. Paglingon ko, nakatitig siya. Hawak ang isang mug ng bagong timpla ng kape. Magkape ka muna para mainitan ka. Bulong niya. Kinuha ko yun. Nang magtagpo yung kamay namin, naramdaman ko yung init na hindi lang galing sa tasa, kundi galing sa kanya mismo. Alam mo, Anjo, hindi ko alam kung bakit palagi kitang hinihintay dito gabi-gabi. Parang kulang yung araw kapag hindi kita nakikita.
Mahina niyang sabi. Natigilan ako, hindi ko alam yung isasagot. Pero sa loob-loob ko, gusto kong sabihin ganun din ako. Ngunit sa halip, ngumiti lang ako at mahina akong sagot. Kuya, gusto mo ng kape? Pareho kaming natawa. Pero sa tawa na yun, may kasamang kabang hindi na may tatanggi. Sa bawat titig at ngiti, may lihim na hindi masabi. At minsan ang pinakamasarap na kape ay yung may halong kaba. Dahil alam mong hindi lang katawan mo ang pinapainit, kundi pati yung puso mo. May mga tanong na hindi basta nabibigkas kasi takot kang malaman ang sagot. Pero minsan ang ulan ang nagiging dahilan para tumapang kang magsalita. Gabi na naman at gaya ng nakasanayan, naroon ako sa karinderya ni Kuya Billy. Malakas ang ulan sa labas. Halos hindi marinig ang ingay ng jeep na dumadaan. Sa maliit na mesa, kaming dalawa lang. May tig-isang tasa ng kape. Tahimik siya, nakatingin sa labas habang nilalaro ang tasa. Hindi ko alam kung bakit pero ramdam kong may mabigat sa isip niya. Kuya, may problema ka ba? Mahina akong sabi. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa akin. Alam mo, Anjo, minsan naiisip ko, bakit ba lagi kitang hinahanap? Hindi naman tayo matagal magkakilala pero bawat gabi, hinahanap ko yung presensya mo. Wika ni Kuya Billy. Natigilan ako, para bang gusto kong isigaw na ganun din ako pero pinili kong makinig. Sanay na kasi ako mag-isa. Simula nung mawala si nanay at tatay, kape na lang yung kasama ko pero ngayon, nandiyan ka. Ikaw na lang yung iniisip ko bago matulog. Ikaw na yung dahilan kung bakit hindi ako natatakot sa katahimikan. Wika ni Kuya Billy. Nanlamig ako, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa bigat ng sinabi niya. Tinitigan ko siya at nakita ko sa mga mata niya ang lungkot na pilit niyang tinatago. Kuya, baka kasi kailangan mo lang ng taong handang makinig at baka ako yun. Sagot ko. Ngumiti na siya ng konti pero may bahid ng lungkot. Anjo, hindi ko alam kung mali ba itong nararamdaman ko pero sa bawat tanong na, Kuya, gusto mo ng kape? Ang sagot ko, laging oo basta ikaw yung kasama ko. Wika ni Kuya Billy. Para akong binusan ng mainit na tubig. Di ko alam kung kilig ba o kaba o takot yung nararamdaman ko. At sa labas ng karinderya, habang humahampas ang ulan sa bubong, doon ko napagtanto, hindi na simpleng kape lang ang meron sa pagitan namin. Ang kape kapag palaging hinahanap, nagiging bahagi na ng buhay. At kapag ang tao na ang mismong hinahanap, baka hindi na lang to simpleng pagkakaibigan, kundi isang damdamin na nagsisimulang kumulo gaya ng mainit na tasa ng kape sa malamig na gabi. Hindi lahat ng kape ay matamis. Minsan kailangan mong malasahan ng pait para malaman kung gaano mo to kayang tanggapin. Lumipas ang mga araw, mas naging malapit kami ni Kuya Billy. Gabi-gabi magkasama kami sa karinderya. Nagkukwentuhan, nagtatawanan, nagkakape. Pero habang mas lumalalim yung connection namin, mas dumadami rin yung mga mata na nakakapansin.
Isang gabi may dalawang lasing na customer na dumaan. Nakasandal ako sa mesa habang nagtutulungan kami ni kuya na magtimpla ng kape. Uy, pare, tingnan mo oh. Parang magjowa yung dalawang yun ah. Sabi nung isa na nakangisi. Tapos nagtawanan sila habang ako'y biglang nahiya at napayuko. Napansin ko ring nanigas si Kuya Billy. Hindi siya nagsalita. Pero kita ko yung bigat ng reaksyon niya pagkaalis ng mga lasing. Naging tahimik ang paligid. Kuya, pasensya ka na kung napagkamalan tayo. Bulong ko. Pero imbis nang ngumiti, umiling siya. Anjo, hindi mo maiintindihan sa lugar na to, sa buhay na to. Hindi madali yung mga ganitong bagay. Wika ni kuya. Parang binusan ako ng malamig na tubig. Tapos nagtanong ako, anong ibig mong sabihin, kuya? Huminga siya ng malalim, umiwas ng tingin. Tapos sabi niya, hindi ko kayang harapin yung mga salita ng tao. Hindi ko kayang ipilit na tama yung nararamdaman ko. Kahit ikaw yung kasama. Tumahimik ako. Ang mga salitang binitiwan niya ay parang pait ng kape na hindi ko maipilit lunukin. Umuwi na ako ng gabing yun nang mabigat yung dibdib. Sa unang pagkakataon ng karinderya na dati kong pinupuntahan para makahanap ng init, ay naging lugar ng lamig at tanong. At bago ko pumikit, iisang tanong lang ang nasa isip ko. Kung si kuya ang kape, kaya ko bang tanggapin kahit mapait siya? Sa bawat pagsasama, darating yung oras ng pagsubok. At gaya ng kape, kailangan malasahan muna yung pait bago mo lubos na maunawaan ang tamis na hatid nito. Minsan kahit gaano mo pa kagustong manatili, may mga pagkakataong mas pipiliin mong lumayo. Kasi masakit marinig na hindi ka kayang ipaglaban. Matapos ang gabing yun, hindi muna ako bumalik sa karinderya. Ilang araw akong nagkunwaring abala sa klase, nag-aral sa library, at umiwas sa lugar na dati kong paborito. Pero ang totoo, hindi ko lang kayang makita si Kuya Billy. Dahil natatakot ako na marinig ulit ang salitang hindi ko kaya. Ngunit kahit anong iwas ko, siya pa rin ang laman ng isip ko. Lalo na tuwing gabi kapag malamig at tahimik, hinahanap ko ang amoy ng kape niya. Ang boses niyang laging kumukup-kup sa akin. Hanggang isang araw, sa gitna ng paglalakad ko sa Burnham Park, bigla siyang lumitaw sa harap ko. Basang-basa siya ng ulan pero hindi niya yon inalintana. Anjo, tawag niya. May bigat yung boses. Tapos napatras ako. Kuya, bakit ka nandito? Wika ako. Hinahanap kita. Ilang araw na kitang hinihintay sa karinderya. Akala ko hindi ka na babalik. Wika ni kuya. Ayokong umiyak, pero nung makita ko siyang ganon, hindi ko napigilan. Kuya, paano ba to? Gusto kitang kasama pero sabi mo, hindi mo kayang ipaglaban to. Ano pa bang silbi kung ako lang yung may lakas ng loob?
Wika ko. Tumahimik siya. Kita ko yung pag-aalangan sa mga mata niya. Ang takot, ang sakit, ang mga tanong na hindi niya masagot. Anjo, hindi ko alam kung paano natatakot ako pero isa lang yung alam ko. Ayokong mawala ka. Mahina niyang sabi. Sa puntong yun, kahit wala siyang malinaw na sagot, ramdam kong totoo ang huling sinabi niya. Pero sapat ba yun? Naglakad siya, palapit. Inabot niya yung kamay ko at hinawakan yun ng mahigpit. Bumalik ka na. Hindi ko na kayang uminom ng kape mag-isa. Wika ni Kuya. At sa gitna ng ulan, doon ako tumigil. Doon ako nag-isip dahil minsan hindi kailangan ng matamis na salita. Sapat na yung katotohanang hinahanap ka rin ng taong mahalaga sa'yo. Ang pag-ibig ay parang kape. Hindi mo laging kailangan ng asukal para sumarap. Minsan sapat na yung init ng kamay na humahawak sa'yo kahit mapait ang lasa. Darating ang araw na kailangan mong pumili. Ang manatiling tahimik at malamig o ang tanggapin ng init na matagal mo nang itinatago. Pagkatapos ng gabing umuulan sa Burnham Park, bumalik ako sa karinderya. Sinalubong ako ni Kuya Billy na may ngiti. Yung ngiti na ilang araw kong hinanap. Kala ko hindi ka na babalik. Biro niya. Pero ramdam kong may takot yun. Umupo ako sa harap niya. Di ko kayang hindi bumalik. Di ko kayang iwan ka. Wika ko naman. Tahimik kaming nagkape. Ilang minuto ring walang nagsasalita. Hanggang sa siya na mismo yung bumasag ng katahimikan. Anjo, sabi niya. Diretso yung tingin sa akin. Ayokong magtago na lang palagi. Oo, natatakot pa rin ako pero natatakot ako sa sasabihin ng tao, sa panghusga nila, pero mas natatakot akong mawala ka. Wika ni Kuya. Ramdam ko yung bigat sa bawat salita niya. Ang taong ilang taon nang sanay na mag-isa, ngayon ay umamin na ayaw niyang mag-isa. Kaya kung handa ka, gusto kong simulan natin to kahit mahirap, kahit may masasabi yung iba. Basta magkasama tayo. Wika ni Kuya. Hindi ko na napigilang ngumiti at mapaluha. Inabot ko yung kamay niya at mahigpit na pinisil. Kuya, matagal ko nang gustong sabihin. Oo, gusto kong simulan natin. Gusto kong sa bawat tanong na, Kuya, gusto mo ng kape? Ako na lang lagi yung sagot mo. Wika ako. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon, ramdam kong wala na siyang takot. Sa harap ng mainit na kape at malamig na simoy ng Baguio, nagtagpo ang dalawang pusong dating nag-iisa. At habang nakatingin kami sa isa't isa, alam kong hindi lang to basta kape. Ito ang simula ng kwento naming dalawa. Ang pag-ibig ay parang kape sa Baguio. Mainit, matapang, at hindi palaging tanggap ng lahat. Pero sa tamang timpla at sa tamang tao, nagiging pinakamasarap na inumin sa malamig na gabi. At minsan sapat na yung tanong na, Kuya, gusto mo ng kape? Para masimulan ng kwento ng dalawang pusong natagpuang magkasama. Sana'y nagustuhan nyo. Maraming salamat.